Si Snow White at ang suklay na may lason. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, mayroong isang malaking kastilyo kung saan naninirahan sina Snow White, Prinsipe Antoine at ang 7 duwende. Isang araw, nangangabayo sina Prinsipe Antoine at Snow White. Ang mga duwende ay nagpasya naman na maglakad. Sa daan ng kagubatan, may nagmamasid mula sa likod ng puno. Siya ay isang batang duwende na babae na may puting buhok at mga pekas. Natatakot siya sa mga gwardya ng hari, kaya nanatili siyang nakatago. Matapos ang ilang araw, doon sa kuweba ni Hela, sinusubukan pa rin ni Dunkov na ibalik si Reyna Hela sa pagiging tao. Bipidi-bapidi-boo. Mahal kong Reyna, nagkaroon ako ng isang perpektong idea upang mabalik ka. Nabasa ko sa isang fairy tale kung halikan ka ng isang prinsipe. Binuksan ni Dunkov ang aklat ng mga sumpa sa pahina ng pampabata. Sinambit niya ang mga salitang mahika. Sumpa na ngayoy gagana, gawin mong posible na ako'y bumata. Siya ay naging isang napakagwapong prinsipe. Nagulat si Hela at hinalikan ni Dunkov ang palaka. At tama nga siya. Nasira ng halik ng prinsipe ang sumpa sa palaka. Wow! Magaling! Sino ang mag-iisip na may talino palang laman yang utak mo? Ngayon, bumalik ka na sa pangit mong anyo, Dunkov. Oh, pero aking Reyna! Sayang pagkagwapo ko! Ngunit sa isang kumpas ng kamay, ibinalik niya sa dati si Dunkov. Maya-maya ay may napansin si Hela na ilang maputik na bakas ng paa sa sahig. Dunkov, shh! Huwag kang gagalaw. May ibang tao dito. Sinundan ni Hela ang mga bakas na humantong sa likuran ng istante ng mga libro. At naroon nga ang isang duwende na may mga pekas at puting kulot na buhok. Ikaw, sino ka? At anong ginagawa mo dito? Magsalita ka! Ang cute na duwende na may mga pekas ay lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pasensya na po. Giniginawa ko at kailangan ko ng matutulugan. Hinahanap ko ang bahay ng 7 duwende. Ngunit nawala ako sa kagubatan. Ang pangalan ko ay Freckle. Magkakatulong ako. Nakatira na ngayon ang 7 duwende sa kastilyo ni Snow White. Wala na sila sa kagubatan. Sa kastilyo? Kilala ko ang mga duwende na yan. Malamang wala silang pakialam kung ikaw man ay gumala-gala sa mapanganib na kagubatan. Tingnan mo rito sa aking kristal na bola. Ipinakita ni Hela sa maliit na duwende kung gaano kasaya ang mga duwende sa kastilyo. At nakaramdam si Freckle ng pagkalungkot at pag-iisa. May sikreto akong sasabihin sa'yo, Freckle. Kailangan mo lang gumawa ng isang kabutihan para kay Snow White. Sa gayon ay magiging magkaibigan na kayo. Eto kunin mo itong suklay at suklayan mo siya. Pagkatapos, ay doon ka na rin patitirahin sa kastilyo. Pero hindi sinabi ni Hela sa kanya na nilagyan niya ng lason ang suklay. Nilagyan niya rin ito ng sumpa na sa sandaling dumikit ito sa buhok ni Snow White, ang magandang prinsesa ay papangit at tatanda. Kinuha ni Freckle ang suklay at nilagay ito sa kanyang bag. At pinapunta na siya ng masamang reyna sa kastilyo. Habang naglalakad si Freckle sa kagubatan, isang makulay na ibon ang lumipad sa itaas niya. Isang magandang balahibo nito ang nahulog sa kamay ni Freckle. Nilagay niya ito sa kanyang buhok. May mahika siguro ito.
dahil biglang nagbago ang puting buhok ni Freckle. Naging kulay ginto. Gustong-gusto naman niya to. Sa parehong landas, ang 7 duwende ay pabalik naman sa kastilyo. Galing sila sa minahan. Nakita nila si Freckle at ang magandang gininto ang buhok nito. Palagay ko meron natang tao doon. Wow, isang duwende rin nata katulad natin. Pero maganda. Nilapitan ng mga duwende si Freckle. Namula ang mga pisngi ni Shy nang makipagkamay siya kay Freckle. Ay, gusto mo bang punta sa kastilyo kasama namin? Oo naman! Sige! Lahat ng ito ay napapanood ni Hela sa kanyang kristal na bola at nasisiyahan siya na makita na ang mga nangyayari ay umaayon sa kanyang pinlano. At nakarating na ang mga duwende sa kastilyo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Freckle na makakita ng malaking kastilyo at napakagandang hardin. Sinalubong ni Snow White ng pagbati ang mga duwende. Oh, hi! Kamusta? May bago kayong kasama. Ako si Snow White. Malamang ikaw ay bagong kaibigan ng 7 duwende. Ang pangalan ko ay Freckle. Sinabi ni Freckle kay Snow White na malungkot ang mamuhay ng nag-iisa. Naisa na niyang manirahan kasama sila sa kastilyo. Ipaghahanda kita ng isang kwarto dito, Freckle. Napakabait mo. Napakaganda rin ng buhok mo. Hayaan mo sanang suklayan kita. May dala akong suklay para sa'yo. Susuklayan na ni Freckle ang buhok ni Snow White gamit ang suklay. Walang kamalay-malay na nilagyan ito ni Hela ng lason at sumpa. Nang dumikit ito sa buhok ni Snow White, biglang pumuti ang kanyang buhok. Naku! Bakit ganyan? Tumanda at nangulubot ang mukha ni Snow White. Prinsesa, anong nangyari sa mukha mo? Ayos! Dumukwang ang prinsesa sa gilid ng maliit na pool at tiningnan ang kanyang refleksyon sa tubig. Naku! Ano to? Anong nangyari sa akin? Kinuha agad ng duwende ang suklay na hawak ni Freckle at tinapon ito sa tubig. Bakit mo naman ginawa yon, Freckle? Hindi ko alam na may laso ng suklay. Isang babae ang nagbigay nito sa akin. Isuklay ko daw sa buhok ni Snow White. Patawarin niyo ako. Si Hela! Teka, alam ko na! Prinsesa, maibabalik kita sa dati. Paano mo siya babaguhin? Kinuha ni Freckle ang makulay na balahibo sa kanyang buhok at nilagay niya ito sa buhok ni Snow White. Pagkatapos, unti-unting bumalik ang kagandahan ni Snow White. Yan! Yay! Ayos! Mabuti naman! Woo! Salamat, Freckle. Freckle, huwag kang tatanggap ng anuman sa mga taong hindi mo kilala. Buti na lang, may panangga si Freckle. Oo nga! Ang galing! Mula noon ay masaya nang nanirahan si Freckle sa kastilyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakaligtas na naman siya. Galit talaga ako sa Snow White na yan. Si Snow White at ang 7 duwende. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niebe sa taglamig,
Ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Duncove. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Duncove. Ngunit nang hatakin ni Duncove ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku! Lumabas ka na nga! Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, "Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso na palihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napagutusan akong kitilin ang iyong buhay. Ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi, hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos.
Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell, at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naanimoy nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku! Ayan, saluin mo. Dali, aray, Oh. aray! Dali, aray, aray! Naku, mainit eh! Saluin mo. Ayan! Phew! Oo. Shh. Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, Siya si Jolly. ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang Binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit.
Samantala balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Dankov! Alisin ang tabing ng salamin! Sumunod naman si Dankov, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Dankov ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Dankov, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman, kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa unan na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Dankov na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong.
Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na huwag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman.